Magandang buhay sa lahat at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the area of this shaded region. So ito po yung ating given na figure. So we have this circle P at ang given lang po dito ay 5 centimeter as the radius. Okay, at yung given po na shaded region ay ang endpoints po ng kanyang edge ay nasa circle. Okay, so paano po i-calculate yung area of the shaded region using this given radius at yung markings na ito? Okay, so yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so paano nga po ba kunin yung area of the shaded region in this figure? Okay, pag-aralan po natin itong figure na ito. Okay, ang given po natin ay radius 5 centimeter at meron po siyang markings dito. So ano po yung ibig sabihin ng markings? Ang ibig sabihin po ng markings na ito ay they are all equal. Ito po ang HI, okay, yung line segment HI na ito ay equal to this edge. Okay, pare-pareho po yan ang kanyang sukat. So meaning to say, ito pong shaded region natin na ito ay representation ng regular pentagon. So pag sinabi po nating regular pentagon, equal po yung sides. So equal po itong sides na ito. Okay, so ang gagawin lang po natin dito para makuha itong shaded region, yung kanyang area na hinahanap ng problem ay notice that ito po ang ating, okay, gawa po ako ng isa pang radius dito, HP at PI pareho pong radius. So if you notice, ito pong HPI na ito ay magpo-form po ng triangle. Ano po? So ito po ay triangle HPI. So meaning to say, kukunin po natin yung measurement ng triangle na ito at ano po yung gagawin natin ito? Ilan pong triangle ang meron tayo lahat dito sa ating shaded region? Tignan po natin. Yan. So meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5 triangles. At yung triangles po na ito na 5 triangles ay pare-pareho po yung kanyang area. Ano po? So ang tanong, kukunin po natin yung area ng triangle na ito. And then, i-multiply natin into 5 because there are 5 triangles. So the question is, how to find the area of the triangle? Ano po? So, 'pag nakuha lang natin yung area ng triangle, multiply natin ng 5, yun na po yung area of the shaded region. Okay, so ang kailangan po natin dito, para makuha yung area ng triangle, since hindi po ito right triangle, ang kailangan po natin dito ay yung isang angle ng triangle. So ito po yung ating triangle, so kailangan po natin makuha yung central angle na ito. Ito pong part na ito, okay? So paano po kunin yung angle na ito? Okay, so notice that in a circle, kaya po tayo may markings, in a circle, okay, kapag meron tayong central angle, that is equal to the intercepted arc. So kung ano measurement nung angle HPI na ito, ayun din po yung measurement nung arc HI. Okay, so para makuha yung measurement ng angle na ito, since pare-pareho po ito, pare-pareho po itong arc, you are going to divide the arc, the measurement of the whole arc. Ano po yung measurement ng whole arc na ito? That is 360 kasi circle po ito. So 360 divided by 5. Bakit? So we have 5 arcs here. Okay, so equal po yung arcs niya kaya divide by 5. So 360 divided by 5, that is equal to 72 degrees. Okay, so bawat isa dito na arc ay 72 degrees. So mean to say, kapag arc HI is 72 degrees, ito pong central angle HPI na ito is 72 degrees also. So mean to say, makukuha na po natin yung area ng triangle. So the question is, how to use the angle and the radius or one side of the triangle to get its area. So ganito lang po yon. Okay, so ang area po ng triangle HPI, okay, so ito po ay oblique triangle. Ang gagamit lang po natin ay ito po yung formula niya. 1/2 times base times height times sin P. So ano po yung ibig sabihin ng formula? So 1/2 times base height. Ang base po ay ito po, okay? Yung isa pong radius ng triangle or yung radius ng circle rather, at the same time side po ng triangle. At yung height po niya, ito po, again, ito po ay radius ng circle at the same time height po ng triangle na ito. Kaya pareho po sila ng sukat, ito pong base and height. Okay. At yung sin P naman,
sine of P, ito pong PI, ito po yung measurement ng angle P. So, ang measurement ng angle P, sabi ko po kanina ay the same as the intercepted arc. So, ang arc po dito ay 72 degrees. So, ibig sabihin, ito po ay 72 degrees. So, i-substitute po natin dyan. So, this will become, substitute po natin, 1/2. Ang base at height ay 5 centimeter pareho. And then, sine of 72 degrees. Okay, kasi ito po yung measurement of the angle. Okay, so i-simplify natin. So this become 1/2. So 5 times 5, that is equal to 25 and then square centimeter. At yung sine P po, you just press on your calculator. Press lang po ninyo sine 72 and then press equal sign. So lalabas po niya dyan ay 0.95. So take note po, minsan nagkakaiba po tayo ng lumalabas depende po sa ginagamit nating calculator. So magkakaiba po yung nilalabas ng scientific calculator sa inilalabas po ng calculator lang po sa cellphone natin. Okay. So ang ginamit ko po dito ay cellphone. So sine of 72 ay 0.95. Then just multiply 1 times 25 times 0.95 and then divide lang po natin yung product sa 2. So ang makukuha ko po diyan ay 11.88 square centimeter. Okay, so that is the area of this triangle HPI. Okay, so since meron na po tayong area of the triangle HPI, ito pong isang triangle na ito. Again, there are 5 triangles sa ating shaded region. So ibig sabihin, i-multiply natin itong area na ito na 11.88 square centimeter by 5. So if you're going to multiply it by 5, so ano po yung product? Ang product po diyan ay 59.4 square centimeter. So yan po yung area of the shaded region. So again, meron pong ibang way para makuha po yung area ng shaded region na ito. Ang ginagawa po ng iba ay kinukuha po yung ito pong part na ito. Ang tawag po dito ay segment of a circle. So pag nakuha po yung segment of a circle, ang isa po o yung lahat po ng segment na ito ay magkakapareho. So, pag nakuha po yung segment na ito, multiply lang ng 5 kasi there are 5 segments. And then, isusubtract lang po sa area ng circle. Ang matitira po, ito po yung area of the shaded region. So, ganoon po yung way nung iba. Kaya lang, mas mahabang proseso po yon. So, mas maiksi po yung proseso kapag yung triangle po or area of triangle ay kinuha natin, then multiply it by 5. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Kung meron kang katanungan sa video na ito, ay comment mo lang sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply. Be sure lang po na kayo po ay nakasubscribe upang sa ganon, kapag ako po ay nag-reply, ay manonotify po kayo.